Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-aalinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Hesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Tayo pong lahat. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako siya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Tugon, Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako din niya na kahahabagan ang ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Tugon, Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. yan ang sumpang pinitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. Tugon, Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Tumayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat.
pagkat salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Kung nakapagsimba kayo kahapon, linggo, ang isa sa mga maaalala natin doon, ang sabi ni Jesus, ibigay kay Cesar ang sa Cesar, ang sa Diyos ang sa Diyos. Ibig sabihin, mayroon tayong may tungkulin ang gobyerno para sa kanya mamamayan, mayroon din naman tungkulin ng simbahan para mas mailapit ang tao sa Diyos. Iyon ang kanilang gawain, ang simbahan at ang gobyerno. Malinaw po? Kaya sa pagpapatuloy, sabi dito, mayroong lumapit kay Jesus. Inutusan niya si Jesus at ang sabi niya ay sabihan yung kapatid niya para ibigay yung kanyang mana. Pero malinaw po dito, no, talagang consistent po, no, lagi si Kristo sa kanyang sinasabi at kinikilos. Kasi nung utusan po, pwede namang gawin talaga ni Jesus. Utusan niya yung isang tao na hatiin yung mana. Pero hindi yun ang concern niya. Trabaho yan ng pamahalaan. Kaya nga 'di ba sabi niya, sino ako para sino ang naglagay sa akin para maging hukom o tagapaghati ng mana ninyo? Hindi yan ang concern ko. Malinaw po ba? Kaya kung may mga ganitong issue tayo na iniiyak-iyak ninyo sa harapan ng Diyos, idinudulog ninyo sa harapan ng Diyos, iniluluhod nyo pa dahil lamang sa pag-aaway-away ng magkakapamilya at ang pinag-aawayan ay lupa. Yung mana, lupa, pera.
Para bang pang, Lord, tulungan mo naman po ako kasi hindi ako binabayaran ng kapatid ko. Umutang siya. Lord, tulungan mo naman po ako para mahati naman. Wag naman po yung kapatid ko sakim, gahaman sa lupa. O ngayon, kung papakinggan natin ng mabuti, bakit kayo sa akin lumalapit? 'Di ba? May gobyerno, may barangay. Diyan yung ayusin yan. Trabaho nila yan. Kasi kung lalapit tayo sa Diyos at ito ang concern, malinaw na tigilan mo na yan. Para ba ang maririnig natin kay Jesus, ipaubaya mo na. Kung kinuha sa iyo, hayaan mo na. Yun ang side ni Jesus. Marami sa atin, kinamamatayan yung pag-aaway-away ng lupa. Kala mo naman, napakalaking lupa. Ilan ba sa inyo, ilan ba sa atin yung pamilya, kung sa side ng magulang, sa side ng tatay, ng nanay, nagkakapatayan, nagkakasumpaan dahil lang sa lupa. Na kung tutuusin, pinaghirapan yan ng ninuno. Pinaghirapan yan ng magulang nyo. Para sa kanila dapat yan Para mamuhay naman sila na, di ba, pag nag-retire, maayos ang buhay nila. Tapos pag-aaway-awayan ng mga anak, mahiya naman tayo. Tapos lalapit tayo sa Diyos sa para bang aping-api tayo. Na po pwedeng, bakit yung pinag-aagawan? Parang gano'n lang, no? Tingnan lang natin, no? Bakit hindi ka magtrabaho ng sarili mo? Umaasa ka sa mana. Umaasa ka sa makukuha mo. Bakit di ka magtrabaho? Bakit di ka magsumikap? Yung nanay mo nga, tatay mo, nagsumikap para makapagpundar. Tapos ikaw ngayon, aasa ka na lang doon sa pinaghirapan at pinagpaguran nila. Well, maganda sana kung naturuan kasi yung mga anak na paano mag-share, paano magbigay, paano magpaubaya. Minsan nakapabayaan na rin, pinamuhay sa layaw na hindi nagsumikap, di nagpagod, di nagtrabaho. Kaya natatakot, paano tayo ngayon? Ito na lang ang pag-asa natin, yung pera na iniwan ng magulang. Kaya sabi, ikamamatay nyo yan. Kaya nga sabi dito, di ba, yung para mas maintindihan ng lalaki na kung ano ang kanya magiging desisyon, kasi dapat magdesisyon na itong lalaking ito nang naaayon sa turo ni Jesus. Kasi kahit makuha, para bang gano'n, no? Kahit makuha mo yung kalahati ng mana mo, paano ka nakakasiguradong buhay ka pa bukas? Diba sabi, hangal, kukunin ka na ng Diyos bukas. Yung mga inipon mo, pinagpaguran nyo, pinag-aawayan nyo, maiiwan lang din yan. Hindi nyo papakinabangan yan. Minsan di ko alam, no? Parang ang tao kasi talaga, kapag natukso at hindi niya alam na natutukso na siya, yung mayroon na, pero gusto pa rin. No? Yung marami na, may lupa na, may bahay na gusto pa rin. Ayusin nyo na yan. No? Sa mga nanonood sa online, gumawa na kayo ng last will and testament. Pero alam nyo, tama, dapat yun. Kahit buhay pa, dapat, kung sakaling meron kayo, o kung wala naman, huwag kayong mamblema. Hindi kayo kasali dito. No? Minsan pilingera din tayo. No? Ano ilang last will mo kung wala nga, di ba? Pero kung sakaling meron, di ba? Kung may lupa ka, dapat ngayon kausapin mo na yung mga anak mo, linawin mo na. Para alam na nila. Inaayos na yan kasi nga hindi natin alam. Ngayon, masigla. Bukas, wala na. Ano po yan? No? Hindi po yan sa yung bang pinangungunahan natin, kundi yung isang bahagi na kailangan maging handa ka. Ihanda mo. Kung nakapagpundar ka, may bahay at lupa ka, di ayusin mo na yung last will mo.
No, para bang kung sakali, no, kung sakaling mamatay na ako at mayroon pa akong natitirang pera, divided into, di tapos. Ngayon kung sakali, minsan kasi talagang may gano'n, no? May, di mo alam kung paano siya nahubog. Mayroon talaga minsan sa kapamilya na nagiging selfish, no? Nagiging sakim. Yung hindi nakokontento sa share niya. Gusto niya yung mas malaki sa kanya. Ang values kasi na tinuturo ni Jesus, paubaya mo na sa kanya. Maubos din naman yan. Pero ikaw, pag nagsumikap ka, iyo yan. Hindi niya na makukuha yan. Iyo talaga yan. May mga bata dito, no? Bata pa lang, tinuturuan na paano magsumikap para sa kanila. Hindi pwedeng laging bigay ng bigay. Kasi pag nawala ka, pag nawala ang mga magulang, paano sila tatayo sa sarili nilang mga paa kung hindi sila naturuan? Malinaw ba? Magkakasakit kayo sa ginagawa ninyo. Isip kayo ng isip sa mga inutang sa inyo ng mismong kadugo mo. Kung tutusin naman, wala na eh. Ano na lang yan, no? Di ba, no? Basta pag, hindi ko alam, no? Pero kung may kapatid na nagbayad, salamat. Pero kung hindi nagbayad, naku, hayaan nyo na. Huwag nyo ipagpapalit yung relasyon ninyo dahil lang sa hindi nagbayad. Dahil lamang sa pakiramdam mo, nakakalungkot din kasi marinig na hindi lang nagbayad, sasabihan nyo na sakim, gahaman, kasi paparinig nyo sa mga pamangkin, sa mga anak, hindi maganda. Ulitin ko, no? Kung yan ang concern natin ngayon, na idinudulog sa Diyos, deadma yan. Kaya dapat alam mo na kung ano ang dapat gawin at kung ano ang desisyon ni Jesus sa ganyang usapin. Amen? May pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ang ating itutugon, Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pare at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway biyayaan ng awa ng Panginoon, ng liwanag, kapayapaan, at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, para sa lahat ng mga kahilingan ng mga nanonood sa online, kaligtasan para sa lahat ng mga tao. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon
mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapan na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mo sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.